Hey, what's up boys, bros? So today is Saturday, February 17. Isang araw na lang at flight ko na for our Europe trip. Ang flight ko is February 19, 3 a.m. Pero bukas ng gabi, mga around 10 p.m. yung alis ko dito sa accommodation. So from Jeddah Airport, pupunta muna tayo ng Kuwait International Airport for 4 hours layover. And then from Kuwait to Paris Charles de Gaulle Airport. Excited na ako at ngayon sa video ito is mag-prepare lang tayo ng mga gamit natin, mga dapat natin ilagay sa impake, mga dapat paghandaan sa ating France trip. Unahin na natin siguro yung mga documents. Here I have my passport. Siyempre, pinaka-importanting document sa lahat ang yung passport. At secure lang natin yung ating visa. We have our UK visa here. Ang first entry natin ay sa Schengen country, which is yung France. So meron tayong Schengen visa. So, secure nito. Plus, kailangan din natin ang visa pa exit ng Saudi Arabia. So meron akong sinecure din na Saudi single exit re-entry visa. Wala talaga makaka-tigil sa atin para mag-vacation. After nyan, flight ticket. Marami namang options online, pero ang mas madalas kong ginagamit na airline sa ngayon is Kuwait Airways, kasi talagang marami silang magagandang deals. Mababa yung price nila around this region sa GCC. Check nyo yung website nila, Kuwait Airways. So meron tayo, secured yung ticket natin. Meron din tayong ticket, Eurostar train ticket. Itong ticket na ito is from Paris to London. Itinerary natin, 8 days tayo sa France. And then from France, sasakay tayo ng tren mula sa Paris papuntang UK, which is 4 days naman tayo magtatagal doon. Maganda lang naman tayong hard copy ng mga tickets na to. Maganda rin kung meron tayong hard copy ng ating accommodation. So just in case tanungin tayo sa immigration, maganda na maipakita mo rin to sa kanila. We'll never know kung anong hihinging dokumento sa atin pagdating dun sa mismong gate ng immigration, di ba? Meron tayo nito for France accommodation, and then for UK accommodation din. So secured na yan. And then travel insurance. Since sa Schengen kasi, Schengen countries, nire-require talaga nila na yung buong stay mo doon is covered with travel insurance. So just in case merong mangyari sa yung masama, knock on wood, wala naman sana. Meron tayong sinecure na hard copy din ng ating travel insurance. Simpleng hanapin dito sa immigration. Secure natin to. And another document na prepare ko, actually hindi naman talaga siya translations lang. Dalawang bansa yung pupuntahan natin, France and UK. But for France, so French. So nag-aaral tayo ng konting French in preparation. As a tourist, hindi lang naman porque turista ka is English na agad yung name medium. As a respect and dun sa culture, sa language ng bansa pupuntahan mo, diba? Mag-effort ka din ng kahit konti, at least may mga basic French words na pang travel yung dala mo, diba? Meron tayong kodigo dito. Okay, ano pa? Last and not least, makakalabas ng bansa kung wala kang ikama. Ito ang pinakamahalagang document para sa mga residente ng Saudi Arabia. So, secure mo lang yung ikama mo. Sa immigration, hindi na natin maiiwasan na magtanong sila ng ating about sa ating finances. So, hanapin nila kung meron kang dalang cash, baka sakali or kung hindi naman cash, is yung credit card mo or debit card. Meron man akong dito. So, meron tayong debit card dito. Pwede natin pakita to. Plus, meron din tayong dalang mismong cash
So, papalit ako sa exchange centers or shops. Centers pala. So, meron akong euros na dala dito. Enough for 8 days. Titipidin ko to. Kasi sayang naman. Pwede pa nating magamit to pagbalik ng Saudi. At meron din akong UK pounds. Ito, si Queen Elizabeth pa nasa mukha. Okay. Meron din tayong enough for 4 days na travel. Meron din akong in US dollars. Tapos si Benjamin Franklin. Sabihin natin mas stronger, mas stable yung US dollars. Magkulang yung ating dalang currency on each country, like for euros and then pounds. Meron pa rin tayong USD na pwedeng magamit for emergency. Next okay, tapos tayo sa documents. I think ready na tayo dito. I-next na natin, ano yung mga dapat ko bang dalhin doon? Mga gadgets natin. Unang gadgets na meron ako dito is ating GoPro. Nag-video tayo. Pag nag-travel talaga ako, ini-ensure ko na meron akong memories na makikita afterwards. At saka kaya madalas kong ina-upload siya sa YouTube, sa aking mga social media, sa Facebook, ganyan. Itong GoPro ko na to is nabili ko pa to noong 2015. Binili ko talaga siya for my first travel sa Egypt. Sorry, not 2015, 2017, sorry. So, nasa ilang years na siya, for 7 years na rin. Hanggang ngayon, okay pa naman siya. Just ensure, maganda pa rin ang quality, 4K pa din, tapos durable pa rin. Although may mga, nabagsak ko na to siya ng ilang beses, may mga scratches na rin siya. Pero, mahalaga to kapag nasa ibang bansa ka, travel, yan. Secure mo yung battery niya. Meron akong, na-charge ko na yung battery nito. Oops. Charge ko na yung battery niya. Yan. Pero just in case magkulang pa din ng buong araw tapos madali rin siya mag-consume ng battery, meron akong extra na battery. Okay? Ito fully charged na rin ito ngayon. Charge na rin ito. Ito yung charging cable. At ito yung parang magiging handle niya. Parang magiging selfie stick ko na rin siya. Ayan. Okay. Mag-video ng time-lapse. Ito yung ginagamit ko. So ilalapag mo lang siya sa isang stable na area. Time-lapse mo yung Eiffel Tower. Ayan. Ano pa? So meron tayong mga clips, mga mounting gadgets dito. Hindi ko pa siya nagagamit kahit minsan. Hindi ko alam kung paano siya gamitin kasi kung lalagay ba sa kamay, I'm not sure. Ito pang mount din. So yun na. Yun ang mahalaga dito sa ating GoPro. Next is yung power bank. Meron tayong isang phone lang at in the middle of the day, maka-discharge agad yung phone mo, so makaka-picture, makaka-video. So, mahalaga na meron kang extra na power source or energy source para sa iyong cellphone. So, dalhin mo yan. Usual charger, huwag mong kakalimutan to, charger ng phone mo. I mean, yung socket niya is hindi compatible. Meron akong Europe 2 round pin ang standard dun sa kanila. So meron akong sinecure na ganito. While sa UK naman is parang dito lang din sa Saudi Arabia. 3 pins siya. Yun yung butas, 3 pins. So meron tayo nito. Magdadala rin ako ng parang extension cable kasi meron akong laptop din na dadalhin pang charge ng GoPro. So I think okay na tayo sa mga gadgets, documents. Next natin isipin is yung weather. So right now it's February.
At ang weather dun sa Paris at sa London is malamig. Minomonitor ko siya ng mga nakarang linggo pa, nasa around 8 degrees. Minsan nagdidip siya ng 2 degrees or 3 degrees. Tapos maulan din siya. Sana sunny pag time na nagpunta tayo doon. Pero kung ganun ka lang, kailangan natin ng jacket. So, bumili ako ng puffer jacket. Yan. Ito yung susuotin ko. Actually maganda siya kasi although hindi naman tayo talaga sanay na magsuot ng mga jacket dito. Sa Saudi tayo, mainit. Mostly mainit. So, bili tayo ng jacket. Isang design pero dalawang kulay. Okay, pang brand din. Meron tayong orange, meron tayong black. Bumili rin ako ng parang sweater niya. Tapos meron tayong mga hoodies na rin. So itong luggage na to, so pupunin natin ito mamaya at hopefully maayos natin maayos yung mga dadali natin mga gamit, mga damit. At bukod dyan, ito yung sa aking check-in luggage. Ito namang bag na to, backpack na to is yung magiging hand carry ko. Nilaban ko na siya kahapon at natulog na siya ngayon. So, at least malinis siya pagdating. So, I think yun lang. Na-take na natin lahat yung mga bala na kailangan natin pagdating dun sa France. At so hopefully maging maayos ang ating biyahe. And just watch out for my upcoming mga videos. I'm sure maraming mga iba-post ko sa akin social, sa Instagram at sa YouTube na rin. At okay, yun lang guys. At update ko ulit kayo sa mga susunod sa pag-alis na natin mismo. At salamat at ingat kayo. Bye-bye.